ba yun? Campus experience. Yun na yun? Didelete ko na naman din. Napakabilis na, napakasaglit lang, napakadali eh. Hindi man lang ako nahihirapan. Experience. Okay lang. Ano lang, 60% lang siya ng kawasan. 60% lang? Walang tatalo sa kawasan. Pero kung uulit ako, syempre sa kawasan. Sila, lovebirds. Sir. Kamusta na po, sir? So, pumunta kami sa St. Mary Parish something church. Ang outfit namin is dugyot. Mga nakapang cave. Pang hike. Interviewin mo naman kasi kami. Hi guys. Ako nga po pala si Mark Alarca. Mark Alarca. Ang dakilang babaero na nasa Dasma. Para mo na mo. Aakit na naman po kami. Kakababala. 10 minutes na pahinga lang sa jeep. Wala pa ba? Dito po kami sa The Church of St. Mary the Virgin Cemetery. Ito po ang The Church of St. Mary the Virgin Cemetery. Makikita po natin dito yung mga sign ng ay, may bitana. Ay, diretso tayo. Sumili pala. Salamin para makikita mo kung ano na nangyayari dun sa... Eh kaso, ang nangyari, tinubuan ng lumot kaya hindi rin kita nasa loob. Hello guys. May mga nakalibing dito. Ay, nakita ko sa TikTok to eh. Hindi kang nila yung tinitirik nila. Para silang gumagawa ng maliit na ano, bonfire. Dito po yun. Ayan o. Nakikita nyo po yung mga nakalibing dito. Yan po yung mga sinunog nilang kahoy. Kasi ano po, hindi sila gumagamit ng kandila. Dito po tayo magbo-bonfire. Puro bonfire. Ang layo pala nito. Mukhang matugon na lang pabalik ha. Ano kaya nila ginang dyan? Ayun, kita niyo ba? Sige po. Ang layo pala. Hanging caves. Paano nila sinasaluksak yun dyan? Paano nila hinahang dun? Naakit nila yung ano? Rock? Baba pa kami para makita na malapitan yung hanging coffins. Literal na hanging coffins pala siya, no? Akala ko yun, hindi, akala ko yun na yun nandun sa taas. Ito pa, literal na nakahalo siya dun sa mga rocks na ano. Akit na naman tayo ng ganito kataas. Grabe. Lapitan. Pwede pa lang pumunta doon. Doon pa sa kabila yung ano, hanging coffin. Uy, pwede pala dito, oh. Ano yan? Kapag hindi na kaya? Ganyan? Ang cute na aso, B. Baka pwede. Or may bunga baba dyan. Dito na kami. Yung kaninang tinatanaw lang natin, nandito na tayo. Kuya pa ulit. Iyaw ko. Culture namin yung mummification na wala sa practice namin. So mga buto na lang po yung ano dyan. Yan, baka gusto nyo yung bulalo. Yung pagiging cameraman. Ito po ang tatawag nilang hanging coffin. Coffin? Coffins. Ano meron sa hanging coffin? Ito po yung tatawag nila na hanging. Ako yung magkatanong, wait lang. Kuya, ano po yun? Yung pagkatawag Nilang hanging coffin ng Sagada. Tapos, paano ang history niyan? Ano pang history? Sa dami po nila mga dating mga nakatira dito ay sila yung mga
Mga ninununuan. May tanong po ako. Bakit po maliliit? Ba't po maliliit? Kasi po sabi nila, mas mura ang maliliit. Kaya... Hindi. Sabi kasi nila kung paano daw tayo nilabas. Tinanong mo pa ako. Kung paano daw tayo nilabas nung ano tayo, nung baby tayo. At ganun din daw tayo. Hindi yung position. Nakalimutan ko na yung tanong ko. Anong tanong mo kanina? Tanong mo bakit nakatagilid? Nakatagilid ba? Ba't nakahangin? Paano hinahang? Ba't di pantay? Paano sinasabit? Tatanungin mo. Paano po sinasabit yung nandun? Merong ano yan, meron silang machineries na ginagamit dyan. Merong crane. Ginagamit nila dyan, may crane sila dyan. Seryoso ba yun? Hindi ka sira ulo, paano papasok ko rin dito? Open kasi ito dati. Ah. Ay, walang bundok dati. Gising. Wala ako sa mundo pre. Nakakain eh. Umagat ako bigla eh. Para kang may saltik talaga. Simula po yun sa ninunuan, anak po niya, Hindi. anak ng anak niya. Yun nga yun. And so unang-una sa lahat, good afternoon and welcome to Eco Valley Hanging Coffins. No? So yung Eco Valley dun sa taas sa may viewpoint. Before kasi allowed yung pagsigaw kasi pakunti-kunti lang yung mga sumisigaw, no? Pero as time goes by nung nag-boom yung Sagada parang naging public disturbance na siya. And at the same time yung valley na to, kalat yung mga libingan. So it's considered a sacred area, so pinagbawal na po yung sumigaw. Swerte ng mga sumigaw dati na broken hearted. Kayo hindi na makakasigaw. Pero meron pa naman yan bukas. May spot doon na pwede kayong sumigaw hanggang mapaos. Yan. Then hanging coffins naman kasi yung mga kabaong natin dito nakasabit, no? So let's say isa yan sa mga latest na paraan ng paglilibing ng mga ancestors namin maliban dun sa cemetery, no? Kasi before talaga yung mga libingan nila is sa mga bungad ng kuweba. Then yung iba naman is pag may butas yung bato, yun, dun nila pinapasok yung coffins. Then as time goes by, 1965 unang sinabi dyan sa column ng Bumitog yung may lumot na nagamitan na sila ng bakal as a main support. Yan, kaya parang nakasabit na rin sila, no? Yan, then pinaka-latest naman was 2010, yung baba naman ng Bumitog. And by the way, banggit tayo dito ng banggit ng Bumitog, baka magtataka kayo kung ano yan. Yan po yung local name nila or igurot name nila. Yung igurot name namin, nakuha namin sa process na, let's say, traditional way of baptism, which is tawag namin gubaw, no? So yung igurot name ng isang bata, namamana niya yan usually sa kanyang grandparents. Yan, so yung sa amin, we can trace yung root namin, malalaman namin yung mga relatives namin through our igurot names. Kasi pagka magkapangalan kayo or sa family nyo, tsaka sa family nila, is may same na igurot name, malaki yung chance na relatives kayo. Yon. Then, going back sa hanging coffins, no? Yung reason kung ba't sila sinasabit o nilalagay sa mga bungad ng kuweba, pinapasok sa butas ng bato is for protection from these wild animals. And one is for them to be with the nature, no? So hindi sila nililibing 6 feet under the ground kasi part of our belief as animist. Animism po yung tawag sa religion ng mga sisters namin. Yung paniniwala kasi nila pagka yung isang tao namatay, yung spirit niya, they still dwell with us. Hindi sila pumupunta sa langit or sa impyerno, no? So kung minsan sa mga vlogs, may maririnig kayo doon na explanation, magbabasa kayo ng explanation na the higher you are, the nearer to heaven. Pero sa amin, it doesn't work that way. Sa ibang parts of China and Indonesia, sila yung may belief ng gano'n. Kasi hindi lang po Sagada yung may hanging coffins, no? Meron din sila some parts of China and Indonesia. Wherein yun yung paniniwala nila na the higher you are, the nearer to heaven. Then mas mataas yung status mo sa buhay, mas mataas yung coffin mo. Sa amin naman dito, etong libingan natin, medyo special siya kasi libingan siya ng mga considered elders of the community. And yung pagiging elder, hindi lang po edad yung basihan, no? Although 90 years old ka, kung wala ka pang apo, you're considered sweet 16. Sana all forever, yeah. Yun. Kaya huwag na kayong mag-apo. Yan. So yung pagiging elder, you should be knowledgeable about the community. Then kinasal ka na sa traditional way and nakita mo na yung mga grandkids mo. Yan. So yung traditional way ng pagkakasal namin, sa ngayon, this modern days, sinasabay na siya sa kasal sa simbahan. No? So yung nangyayari dyan, parang ikakasal sila ng pare sa simbahan pag uwi, or yun, pag uwi, ikakasal naman sila ng mga elders. May gagawing rituals, no? Kasi sa amin, we live by rituals. Yan. So usually naman mga rituals namin yung parang nagkakatay kami ng manok, baboy, then ino-offer namin yung parang ginagamit namin siya sa mga prayers. Ino-offer namin yung parts ng baboy, pero hindi yung totally na i-offer mo, hindi mo nakakainin.
Yun. So, ano na to? Going back sa hanging cabins, kung mapapansin po natin may mga maliliit, yung mga elders po yan ng community, no? Yung iba po kasi nakabaluktot, naka-fetal position. Yan. And it goes with the chair. Kasi during the wake, yung bangkay, nakaupo siya dun sa upuan na yan, sa chair na yan, no? Then, during the burial proper naman, yung ginagawa nila next, una nilang sineset up yung coffins early in the morning. Then tanghali dadalhin dito yung bangkay na nakaraplangan sa kanyang burial blanket. Yon. Along the way, let's say priority na magbubuhat doon sa bangkay is mga closest relatives. As time goes by, may involve yung community. Pinag-aagawan yan, pinagpapasahan. Yes, kasi yung sa paniniwala nila, pag napatakan kayo ng fluid from the dead person, through that magkakaswerte kayo or mamamanan nyo yung good characteristic ng taong namatay. 2010 nga lang yung pinaka-latest, minalas lahat yung mga nagbuhat. Wala pa kasi kaming loto kaya hindi nakapagtaya. Sabi na kalokohan. So kung paano, doon naman tayo sa kung paano sila sinasabit gumagamit sila ng mga scaffoldings or giant ladders temporarily, no? Yan, then dito sa amin yung paglilibing before is yun nga dito, libingan siya ng mga elders. Then yung iba naman pag hindi nila na-meet yung qualification, pwede silang mamili, umahanap sila ng mga spots na pwede nilang paglibingan. Just in case hindi sila nakapili, the elders together with the relatives or family, sila yung magdi-discuss kung saan pwede ilibing. Kasi minsan, pag yung mga, for example, mga ina na namatay sa panganganak, separate yung libingan nila. Mga namatay dahil sa aksidente, separate naman yung kanilang mga libingan. Yung din yung iba, habang buhay pa, nagpo-prospect kung saan sila ilibing. So dito rin, sa bato na yan, meron din nakalibing dyan sa taas. Nagtataka kayo kung paano sila inangat. May mga helipads sa mga ancestors namin. Drone ba sila? Ano siya, parang style ng rappelling galing sa taas tapos sinuluwer pababa. Yun. So, isipin nyo yun, yung patay na gusto pang mandamay. Walang safety gears dati, walang harness. Diba? Yun. Sa amin po kasi, pag ganyang paglilibing, hindi po sila binabalsa mo. Kasi wala nang tutulong fluid. Sayang yung swerte. Yan. So yung ginagawa po nila, no, since syempre hindi siya naimbalsa mo, so mas madali siyang umagnas. No, so yung ginagawa nila is nagpapausok sila ng mga dahon-dahon to appease the bad smell. Walang sayang. Sarap sana, no? Riwana yung sinilyan, yan. So ano na to? Yan. So wala sa culture namin yung mummification, no. So talaga po yung mga nasa loob ng mga coffins, mga buto na lang for bulalo. Sinong gustong mag-order? Meron? Siguro within this valley, kasi yung hanging coffins lang po, practice siya ng central part ng Sagada, no? Central part composed of 3 barangays like Dagdag, Demang, and Patay. Patay po, hindi Patay. Yan. And wala kaming barangay na bawas, Dagdag lang po. Yan. Sila po kasi yung almost the same yung practices nila, no? Although, ano na to, let's say Sagada, isang tribe yan, apply. Yun yung tribe namin. Let's say per zone may mga difference sa mga practices nila, pero mas marami namang similarities. Isa lang yung essence, is just that parang may extracurricular yung iba. Yun. Then may ibang sequence yung practices nila. Yun. Naniniwala rin po sa reincarnation? Reincarnation, ano siya? Reincarnation is, paano mo i-define yung reincarnation? Di ba ang sabi nila is yung kaluluwa ng Jumao is parang sumasanib. Actually, hindi reincarnation kasi yun eh. Pero parang sa amin, part of our belief na, for example, pagka during the wake, no, tas may muth na dumalaw sa inyo na malaki, parang yung pagkakaintindi ng mga locals is yung kaluluwa niya yung nandun sa muth na dumadalaw. Yes. Or hindi yung totally na mag-reincarnate siya na magiging moon or magiging gecko or magiging ang hirap naman nun. Ma-reincarnate ka ng mais. Kakainin ka ng relatives. Pero consider reincarnation, yun lang talaga kasi siya na pag namatay sila yung spirit nila, they still dwell with us. Wait na po, mas taas. Mas taas. Medyo nakapagod to. So guys, I can do this. Yung kanina kasi, why do you go down?
Game. Tapos na kami sa hanging coffins. Ano ba next activity? Kain na. Kain na. Yun ang pinakamasaya, no? The most important activity of the day. Yes. Eating. Dinner. Dinner. Libre mo naman akong buko, Jake. Ano ko pera? Guys, medyo kakatapos na namin sa hanging Sabi ko coffin. na yan eh. Diba nga? Medyo lang eh. Medyo Sabi mo lang kasi naman tapos eh. na siya. Medyo Medyo pa lang. patapos pa lang oh. Nandiyan pa tayo. Guys, we recommend na Bring your own bring your own car. escalator. We recommend po na pumunta kayo at dumayo kayo sa Sagada upang mapagod. Okay pa. Okay yung pahila-hila tala sa bahay nyo. Shoutout sa mga kabataan dyan. Manong ulam. Totoo kayo magpagod. Enjoy nyo ang buhay. Habang bata pa kayo. Pumunta na kayo sa Sagada. Living young You wild. only live young. You only live young and free. Pay process fee. Claim stub. 10 pesos only. Never surrender. Never give up. Never give up. Try and try until you Surrender. surrender. Negative tong kasama. Just spend your money, not your time. Church po tayo. Di ba bunga mo yung dugyot? Guys, right after natin sa hanging coffin, po tayo sa church. Ito yung church sa tapat ng hanging coffin. Ito yung Mary Virgin Church. Ganda po ng paligid eh. Napaka historical. Spend your money. Ang ganda ng paligid pero hindi nakakaganda. Wala ko sa inyo. Si Pochi. Mau! Sino yan? Meet Michael. Lagyan to. Hi, Mga yung daliri mo sa bibig. hi Michael. Say ah. Ayun. Agis natin. Ay, sabi mo kanina? Mukha niya eh, no? Inaano niyo yung ano? Kinakain. Oh, hindi. Pinaglalaroan. Sana ganyan din yung aso ko. Pag aanihin siya. Come on, Doc! Come on! Go! Good job! Good job! Good job! Good job! Yay! Nag-aalak siya ng ibang daan. May nakita pala siyang malaking kahoy. Ano ako? Can this one run away? Go for it! Go for it! Just give it to me! Give it to me! Yung aso. Wala ko kuwanin yung kahoy niyo. Nice mo. Ito si Whitey. Lagi silang white. So, pwede pa talaga mag-ano dito, no? Pottery making. Tapos ito yung paano nila sinishare. Yung mga pots na ginawa.
Dos. There you go. Now, good evening. Don't take pictures with flashes. Okay? You can take pictures but without flash. Good evening and welcome sa pottery. Ang gawain namin dito, pinapakita namin ang paggawa. So, ang clay namin nanggagaling dito sa Sagada. Ngunit hindi ibig sabihin na kahit saan namin siya makita ay pwede namin kunin. Hindi po ganun kasi we are supposed to be environmentally friendly. Kaya kung saan ang nararapat na kukuhanan, katulad ng road widening, usually in the middle of that mountain that is bulldozed, there can be good clay. So we try to check on them if they are good. Then we have to haul them to here. Ibababad po namin dahil pagkatapos ng babad, kailangan namin siyang salain. Sinasala namin siya ng 2 beses hanggat makuha namin ang consistency of fineness na katulad po nito. So I will show you the making of the pot with the demo fee of, like I said, your group is 400 pesos. Yours has already been paid, okay? So ang unang-una kong gagawin, isesentro ko muna ang clay with the speed of the quill and with the pressure from both of my hands. Ito po ang centering. Importante na isesentro natin siya para maganda ang kakalabsan ng ating gagawing pot. Pag hindi po kasi siya na center, we cannot shape it the way we want it. Pagka na sentro naman po siya, ang unang-unang shape na gagawin natin ay cylinder. Cylinder po at cylinder ang nauuna bago natin siya i-shape to another shape. So, para gawin ang cylinder, lalagyan natin siya ng butas sa pinaka-center and then from there, itataas po naman natin ang clay. Kung paano natin gagawin yon, i-compress sa ilalim and then we slide our fingers up to the top. Ulitin natin para tumaas siya. Compress at the bottom and then slide our fingers up. So, ito na po ang ating cylinder. So, in here, pwede pa po natin siyang paliitin ito because down it has already been pushed to the max. For us, this one, we can put it, narrow it down pa. We're going to Lemon House. Lemon House ba? Lemon Pie House. Lemon Pie Sagada House. Lemon Pie House. Ano meron sa Lemon Pie House? Pie. Na lemon. Lemon pie na hindi pa namin titikman. Pero doon kami sa Sagada Hub magdi-dinner. Iniwan namin yung mga tumbler namin. Ganun kayayaman yung tropa ko. Iniiwan-iwan lang yung tumbler. Palamig, sobra. Gusto yung outfit namin yung mga basa pa galing sa ano, sa cave. Sinigang for tonight. Ay, sige po. Sige po. Nakakuha. Sarap. Lamig pa naman. Alam ko na ba't sila Agalantes arrives. Alam ko na ba't marami sila mag-arrive compared sa atin. Hindi siya joke kasi syempre sa Sagada, di ba, restaurant siya. Ayun nga, no. Hindi nga siya joke. Narealize ko lang. Sagada siya sa bigas, di sa atin.